Ikaw ang aming Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan sa lahat. You are a God who is in control of everything, an all-knowing God and a loving Father. Thank you, Jesus, sa lahat ng mga biyaya na pinagkaloob niyo po sa amin. Lord God, patawarin niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng mga nagawa namin, nasabi ng aming mga labi, naisip, Panginoon, na hindi kaayon-ayon sa iyong kautusan, Panginoon. Patawarin niyo po kami. Cleanse us, O Lord, and make us worthy of all your blessings. Lord God, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, dahil binibigyan niyo po kami ng pagkakataon upang sumamba at magpuri sa iyo, Panginoong Jesus. Maraming salamat sa pag-iingat na ginawa mo sa bawat isa, Panginoon, upang makarating po kami dito sa aming bahay-sambahan. Para po sa aming mga kapatiran, Panginoon, on their way here, Panginoon, ingatan niyo po sila, O God, gabayan at patnubayan upang makarating po sila ng ligtas at mapayapa dito sa aming bahay-sambahan. Lord God, itinataas ko po, Panginoon, ang aming gawain ngayong umaga, Panginoon. Gabayan niyo po ang bawat isa, ingatan niyo po ang bawat isa, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng magandang boses, Panginoon, upang papurihan ka at sambahin, O God. And Lord God, we also pray for our loving pastor, O God, na bigyan niyo po siya, Panginoon, ng wisdom, knowledge, and strength, O Lord, upang maipahayag niya ang inyong mga salita with boldness and love. Thank you, Lord. Ingatan niyo rin po ang mga instrumento na aming gagamitin sa ngayong umaga, O God, naway maging fruitful, Panginoon, ang araw na ito para sa bawat isa. Salamat, Lord. In Jesus' name, Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Isang malakas na palakpak sa ating Diyos. Amen. Bago ho tayo mag-umpisa, batiin po muna natin ang ating mga nasa kanan, kaliwa, likuran na isang mapagpalang umaga sa iyo, kapatid. Maging mga kapatiran natin na nasa online, good morning po sa inyong lahat. Purihin po ang Panginoon sa inyong buhay. Tunay nga, God is good. And all the time, God is good. Amen. So sa buong linggong nagdaan, muli po natin balikan ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Tayo po ay pumikit at balikan natin ang mga katugunan ng Diyos sa ating mga panalangin. Purihin ka, O Diyos. Oh, hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa buong linggong nagdaan na kami patuloy, Lord, ay inyong iningatan, pinatnubayan at ginabayan ng bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa habag at grasya mo, Panginoon, na sa amin. Araw-araw, Lord, na pinagkakaloob. Ang biyaya ng buhay, ang biyaya ng pamilya, biyaya ng trabaho at negosyo, at higit sa lahat, Panginoon, ang biyaya ng kalusugan at kalakasan na sa amin pinagkakaloob. Maraming salamat, Panginoon. Tunay nga, Lord, na Ikaw ay aming papupurihan, pasasalamatan, at higit sa lahat, sasambahin sa Espiritu at katotohanan. Tanging kayo lamang, Panginoon, ang karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng ito. Sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Ibigay po natin ang malakas na palakpak sa ating Diyos. We're going to sing and shout to the Lord. Amen. Sing, shout, and clap your hands. Give praise unto your Maker. Make a joyful noise unto the Lord. Sing, shout, and clap your hands. Give praise unto your Maker. For the Lord is Almighty God. Minsan pa po, sing, shout. Sing, shout, and clap your hands. Give praise unto your Maker. Make a joyful noise. Unto the Lord, to the Lord. Sing, shout, and clap your hands. Give praise unto your Maker. For the Lord is Almighty God. This is the day of celebration.
This is the day to rejoice. Rejoice! The Lord our God is our deliverer. So let's just praise His name. Sing, shout and clap your hands. Give praise unto your Maker. Make a joyful noise. Make a joyful noise. Yes, Lord. unto the Lord. To the Lord. Sing, shout and clap your hands. Give praise unto your Maker. For the Lord is Almighty God. Sing, shout. Sing, shout and clap your hands. Give praise unto your Maker. Make a joyful noise unto the Lord. To the Lord. Sing, shout and clap your hands. Give praise unto your Maker. For the Lord is Almighty God. This is the day. This is the day of celebration. This is the day to rejoice. Rejoice! The Lord our God is our deliverer. So let's just praise His name. Praise His name. Sing, shout and clap your hands. Give praise unto your Maker. Make a joyful noise unto the Lord. To the Lord. Sing, shout and clap your hands. Give praise unto your Maker. For the Lord is Almighty God. Sing, shout. Sing, shout and clap your hands. Give praise unto your Maker. Make a joyful noise unto the Lord. To the Lord. Sing, shout and clap your hands. Give praise unto your Maker. For the Lord is Almighty God. For the Lord. For the Lord is Almighty God. For the Lord. For the Lord is Almighty God. Purihin ka, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na sa iyo lamang po namin iniaalay ang aming malalakas na papuri, pasalamat at pagsamba. Kayo lang po, Panginoon, ang kapuri-puri. Kayo ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari. You alone are holy, O God. Creation yearning, longing to worship His name, together in all adoration. I join them to proclaim. Can you hear the angels singing? In the presence of the King, my heart cries out to be with them as I fall on my knees and sing. For you alone are holy, you are worthy to be praised. You alone are holy. I offer up myself to you, for it's the least that I can do.
and seek your face. For you alone are holy. You are worthy to be praised. You alone are holy. I offer up myself to you, for it's the least that I can do. For you alone are holy. You are worthy to be praised. You alone are holy. I offer up myself to you. I offer up myself to you. I offer up myself to you. For it's the least that I can do for you. You are the peace that guards my heart, my help in times of need. Yes, Lord. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting, and there I find release with all my heart. So with all my heart I worship, and unto you I'll sing. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, you long to seek your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. You are the peace that guards my heart, my help in time of need. Yes, Lord. And you are the hope. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting, and there I find release. So with all my heart, with all my heart, I worship, and unto you I'll sing. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship
oh God. Father, we long to sing your praise. You alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we love you, and we worship you this day. Love you, Lord. Father, we love you, and we worship you this day. We worship you, Father, we love you, and we worship you this day. Oh, hallelujah, Lord. We praise you, Lord. Lift your voice to the Lord. Oh, hallelujah, Lord. We praise you, Lord. We magnify your name. We lift your name on high. Oh, hallelujah, Lord. We bless your name, oh God. We worship you in spirit and in truth. We thank you, Lord. We praise you, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Oh, hallelujah, Lord. We praise you, Lord. We magnify your name. We lift your name on high, and we worship you, oh God. Tanggapin mo po, Panginoon, ang aming matataas, malalakas na papurit, pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Ibigay po natin ang malakas na palakpak sa Diyos. Ayan, napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Amen? Bitin ba? Nabitin po ba tayo? Ayan. So ngayon naman po, ihanda po natin ang ating mga puso at isipan, and let's focus sa Word of God na dadalhin na ating mahal na pastor, si Pastor Archie Resus. So panalangin po natin si Pastor. Heavenly Father, gabayan niyo po si Pastor Archie sa kanyang message, ay sa inyong message, Panginoon, na kanyang isi-share sa amin, O God. Bigyan niyo po siya ng knowledge, wisdom, and strength, and naway maihayag niya po ito with boldness and love. Maraming salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. In Jesus' name, amen. Purihin. Hallelujah. Naririnig niyo po ako sa likuran? Amen. Please, nawawala. Naririnig niyo po ako sa likuran? Hallelujah. Sabi ng Biblia, pag hindi po tayo marunong sumigaw, maging ang batuho ay sisigaw para sa Diyos. Amen. Hallelujah. Praise God. Purihin po ang Panginoong Diyos. Pero kung pwede naman po mag-mic, bet po natin pasisigawin ang bato. Amen? Hallelujah. Alam niyo po, ang buhay ng tao, apat ang kanyang mahahalagang bahagi. Para po maging balanse ang atin pong pag-aaral at ang pagpipreach po natin ng Word of God, dapat tignan po natin yung bahagi ng buhay na meron tayong spiritual, meron po tayong mental, meron po ang taong emosyonal, at meron po ang taong pisikal. Minsan po kasi, ang pinag-aatupagan po natin, lalong-lalo na ng atin pong pagpupunyagi o ng pagiging masigasig po natin, ay yun bahaging pisikal lamang.
Pero tatandaan nyo po, ang kaluluwa po ay hindi po pareho sa espiritu. Nung po tayo ginawa ng Diyos, yun pong putik na kanyang hinulmaho, hiningahan niya po ng espiritu ng buhay. Pumasok po yung atin pong yung espiritu po ng Diyos at yung physical na katawan po ay nagkaroon ng tinatawag nating buhay. So ang isa pong kaluluwa ay meron pong espiritu, meron pong emosyon, meron huyang faculties of intellect or mental, sabi nga po, at gayon din po yung bahaging physical. Kasi po nandito na po tayo sa atin pong last stretch, sa atin pong last stretch ng atin pong pinag-aaralan, lalong-lalo na dito po sa krus ni Jesus. Ano nga ho ba yung apat na yon? Ano ho yung letter K? Naalala ho natin, kabanalan. Letter R, dapat marunong ang Kristiyano. Letter U, meron tayong ugnayan. At of course, yung letter S, purihin po ang Diyos. Sigasig. Sabi po ng Matthew, dun po sa chapter 16, verse 24, napakaganda, Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung sino man ang nagnanais na sumunod sa akin, kinakailangan itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin niya ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin niya ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Kaya nga po, for October until December, pinag-aaralan po natin ngayon, paano po magiging masigasig ang isang Kristiyano, ang isang mananampalataya. At nais ko po further to divide it, para makita natin, hindi lang po dapat tayo masigasig spiritually. Pinakamahalaga po yon. Alam niyo po sa kalusugan ng tao, pinakamahalaga po yung spiritual. Ibig sabihin, dapat ang Diyos ang number one sa buhay natin. Hindi po nawawala ang panalangin. Ano po ang pagkaing espiritual? Ano po ang pagkaing espiritual? Kailangan busog tayo ng salita ng Diyos. Ano po yung tubig na hindi po nagmamaliw, na patuloy na bumubukal po? Ang sabi ni Jesus, ako ang tubig ng pagkabuhay. Kaya dapat we have an intimate relationship with the Lord Jesus Christ. Pero hindi lang espiritual ang dapat pakainin po o dapat maging masigasig po tayo. Pag hindi natin ipagkakaloob sa Diyos yung mga bagay na mental, minsan sabi ng isang kakilala ko, alam nyo, pastor, ang mga depression, ika-cast out nyo lang yan. I cast you out in the name of the Lord Jesus Christ. Totoo po yon, hindi naman masama po yon. Pero kung minsan, ang level po ng kalusugang pangmental, nangangailangan din ng mga eksperto. Kaya po ang church natin, gaya po ng aking pinapahayag, pag halimbawa may mental health issues, hindi po masama na magpakonsulta sa psychiatrist o kaya tayo kumonsulta sa psychologists. Kasi mga kapatid, sasabihin ko po sa inyo, marami po nagpapatiwakal, hindi po spiritual. Ito po ay issue ng sakit ng mental. Kaya kasama yan sa atin pong pagpupursigihan, hindi lang yun, pati emotionally, bahagi po yung emosyon ng buhay ng tao. Masigasig nga tayo physically, pero down tayo, alam nyo po, may tinatawag po tayong emotional quotient, may tinatawag po tayong intelligence quotient. Yung emotional quotient po, pag hindi tayo marunong makisama, pag hindi po tayo marunong makibagay, kahit ano pong taas ng IQ ninyo, babagsak kayo sa trabaho ninyo, kapatid. Yan po yung simpleng etiketa, na kapag halimbawa na-invite po kayo sa kainan, halimbawa po, may tinatawag tayo na kailangang kumilos ng pino. Kahit ang IQ nyo 300 pataas, pag inoperan po kayo, pastor, kain tayo. Ibig sabihin nag-o-offer yun, pero not necessarily na kayo'y kakain. Amen po ba? Not necessarily po. Hindi naman pastor, kain tayo. Sige, kainin ko lahat yan. Inubos ko lahat. Mahina po yung inyong emotional quotient. Lalo na po yung bahaging pisikal. Kailangan po, malakas po yung ating pisikal. Nakikita nyo po, minsan pinapakita ng Diyos, meron pong mga nagpapayo, doon po sa level na pisikal, pero kung mapapansin nyo po, sila rin po nagkakasakit. Mga doktor po ito,
Minsan ho, sila ho, nashock din, hindi nila alam, nagkaroon pala sila ng cancer, ano ho. Bakit? Minsan ho, kahit na ikaw po yung pinakamahusay na doktor, mahusay yung kinakain mo, masustansya, nag-ehersisyo ka, may maintenance ka, pero yung pala stress, mabigat po pala yung stress, ano ho? Ang stress po pala nakaka-cancer, kahit na ang kinakain nyo po ay masustansya, kahit araw-araw ho, meron kayong ehersisyo, kahit kumpleto ka ng maintenance, nai-stress ka naman. Sabi nga ng Panginoon why worry? For tomorrow will worry about itself. Do not worry on what you are going to eat. Do not worry on what you are going to drink. Do not worry on what you are going to wear. For tomorrow will worry about itself. Kaya napakaganda po ng minemensahe sa atin ng Diyos. Ito po'y pinamagatan po natin, mga kapatid, pagsusumika po, pagsisigasig po sa atin pong pamumuhay. Sana po ugaliin nyo po na nakikinig po tayo ng ating Bible studies kasi ginagawa ko magkakakonekta yan. Pag hindi po tayo nakikinig ng Bible studies, hindi nyo na nakuha yung pagsusumikap o pagsisigasig na espiritual. Ngayon kasi nandito tayo sa pagsisigasig na pisikal. At doon po sa pinag-aralan natin, I hope, kasi yun po ay bahagi ng pagpapahayag natin ng salita ng Diyos. Sa Romans 12, chapter 11, verse 12, nakita ho natin doon nung nakaraan po na Wednesday, yun pong kahulugan ng salitang sigasig. 5 pala ho yung mga mahalagang sangkap na dapat makita sa Kristiyano kung tayo ho ay talagang masigasig sa ating Panginoon. Ngayon naman, sa pamumuhay. Alam nyo po, may prinsipyo ang Bible at ang turo ng Diyos. Alam nyo po yung kasabihan kung kayo'y may isinuksok, meron tayong madudukot. Kapag ka maiksi ang kumot, matutong mamaluktot. Ang gagandang mga kasabihan yan kasi biblical po yun Kung halimbawa katulad ng langgam, ipon tayo, ipon ng pagkain. Anong sabi ng kawikaan dumating po ang tag-ulan. Meron ho ba makakain mga langgam? Totoo po. Bakit may makakain sila? Kasi kung ano ang kanilang itinanim, ay kanila ring aanihin. May principle po na ganon. Kaya nga, sabi ng Bible, do not be deceived. God cannot be mocked. What a man sow, so shall he reap. Sabi po ng aklat ng Galatia, dito po sa Galatia, sa 6:7, sa Tagalog wag natin o wag ninyong linlangin ang inyong sarili, sapagkat hindi maaaring tuyain ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. So mandali po tayong yumuko. Ama naming napakabuti, ikaw po nagbibigay ng kaunawaan sa amin, kaya po buksan nyo ang aming mga puso, ang aming mga isipan, upang ang mga salita po na ito ay maipahayag po namin at maging matabang lupa po ang lahat ng puso ng mga tagapakinig. Panginoon, I know that you are the Holy Spirit at bilang advocate at tagapagturo, kasangkapanin niyo po kami at ang lahat ng mga makikinig po na ito, Panginoong Ama, upang ang inyo pong mga salita po na ito ay patuloy po na manatili sa aming puso, mamunga, 163 beses. Kaya maraming salamat po, Panginoon, at patuloy po ang pagbuhos ng inyo pong pagpapatawad, kung paanong ang mga ulan ngayon bumubuhos upang diligan po ang mga halaman, ang inyo pong mga pagpapatawad ay hindi nagmamaliw, they are new every morning. Great is your faithfulness, O God. Kaya po sa umagang ito, nagpapasalamat po kami at patuloy na ikaw po'y napakabuti. Ang inyo pong pagpapala ay aming natatamasa at ang walang hanggang kalwalhatian po ninyo ay natatanggap namin sa pamagitan po ng mabisa at walang kamatayang salita po ng Diyos. Maraming salamat, Ama. Bigyan niyo po ng kapangyarihan ng mga salitang ito. Ito po ang aking pagsusumamot panalangin sa banal po na pangalan ni Jesucristo. Sama-sama po nating sabihin ang Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Hindi po pwedeng baliktarin ang Bible. Pagka po tayo ay nagpagod, may matatanggap po tayo. Pag tayo nagtrabaho, meron tayong sweswelduhin, kapatid. Hindi pwede gawing kabaliktaran ng prinsipyo ng Biblia na kayod kayo ng kayod, wala kayong nakukuha o wala kayong makakain. That's always the principle of the Bible. Nagtabi kayo, meron kayong mabubunot.
Naglagay po kayo, meron kayong makukuha. Nagtrabaho kayo, meron kayong masisweldo. Nagtanim ka ng masama, may aanihin kang masama. Nagtanim po kayo ng mabuti, may mabuti kayong makukuha. Kaya nga po sabi rito, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Baka mamaya wala naman po tayong ginagawa. We are not even lifting a finger. And then we are asking the Lord, Panginoon, sana yumaman ako. Sana po, Panginoong Diyos, lumago po yung akin pong negosyo. Sana ma-promote po ako. Pero wala tayong kaparaanan na ginagawa. Ang sabi ng Biblia, hindi natin pwedeng tuyain ng Diyos. We cannot mock God. Do not deceive ourselves. For what a man sow, so shall he reap. Sa Tagalog po, kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. The same thing goes for the principle, kung ang puno po ay mabuti, ang kanyang bunga ay mabuti. Hindi po pwede yung punong mabuti, ang bunga ay masama. Pagka ang puno po ay masama, definitely 100%, ang bunga po niyan ay masama. Puno ng atis, ang kanya pong magiging bunga ay bunga ho ng atis. Sino ho ang gusto ng atis dito? Amen po ba yon? Namimiss ko na yung mga prutas na yun, wala na po. Sa bakuran namin dati, may mga ganyan po eh. Yan po yung sugar apple na tinatawag nila. Maraming buto, matamis, masarap. Pero bawal ho yata sa mga matataas ang sugar yan. Kasi sugar apple nga ho yan eh. Pero gaya ho nung pinapakita sa atin ng Biblia, may prinsipyo na pag nagpakasipag ka, meron kang aanihin, kapatid. Imposibleng wala. Kaya nga po sa umagang ito, natalakay ho natin noong pong Wednesday, yung spiritual na pagpapakasipag sa Diyos. Bigyan ko lang kayo ng recap, yung pong kinuha nating talata nung nakaraan pong Wednesday sa Roma 12, 11 hanggang 12, in the book of Romans, chapter 12, verse 11 to 12, ang sabi rito ni Pablo sa iglesia ng mga taga-Roma, magpakasipag kayo at huwag kayong maging tamad. Coming from St. Paul, nanggagaling kay Pablo. Magpakasipag kayo at huwag kayong maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Love the Lord thy God with all your heart, with all your minds, and with all your soul. Mangagalak kayo dahil sa inyong taglay na pag-asa at magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palagi kayong manalangin. Alam niyo, the reason na ako po'y naniniwala ko talaga every word na sinasabi ng Diyos, hindi na po ako nagdududa, hindi na po ako nagre-research pa na, baka hindi tama yung sinabi ni Kristo, baka dumating na po ako at the age of 50, na pag sinabi ni Kristo, paniniwalaan ko na agad. I'm not going to question anymore. Ilang taon na lang bang ilalagi ko rito? Baka maubos o kaka-research. Baka sabihin ng Panginoon, yan, hanap ka ng hanap, hindi ka pa rin naniniwala. Sabi po ng Bible, ang buhay ho natin parang usok. Buhay natin para pong bulaklak. Ang buhay natin parang ulap. Ang buhay natin parang anino. Ang buhay natin parang damo. Minsan nariyan ka, bukas makalawa, wala na. Kahapon po, yung isa pong kaibigan po ng kapatid ng misis ko. Kausap niya. Kausap niya 2:00 ng hapon. Walang problema, maganda pangangatawan, 36 years old, maganda po. Mamaya-maya ho, bigla pong tatawag, punta kayo sa East Avenue. Bakit to? Abang naliligo siya sa CR, bumulagta. Sinitiskan po, yung nagdugo sa loob ng utak niya, doon po sa central nervous system niya, kung saan ho kinokontrol yung hininga, na-comatose po ng 1 oras. Ngayon ho, pupuntahan na namin maya-maya ho, doon po sa pagkakaburol niya. Ganun ho, kabilis ang buhay ng tao. At ayoko nang magduda sa Biblia, na, ay pastor, matagal-tagal pa ako. I always rely on the Word of God, na tayo'y parang usok lang, di ba? Nagsisiga kayo sa puray, di ba? Pag nagsiga kayo sa puray, maya-maya wala na yung usok. Ganun lang ho, buhay ng tao. Sabi po ng aklat ng Job, dun po sa chapter 14, ang buhay natin ho, para po lamang po na anino, para lang po na ulap. Pag dumating po yung ulap, minsan natatakpan tayo sa init ng araw. Pero maya-maya, pag inipan ng hangin, direkta na naman yung init ng araw, nawala na po yung ulap. Maski si Job nagsabi na ang buhay ng tao po'y mabilis lang.
Kaya talagang nasa kamay ho tayo ng Panginoon eh. Ano pong tinuturo sa atin? Sabihin nyo nga yung salitang sigasig. Dapat ho ang isang mananampalataya mapagpunyagi. Dapat po ang isang mananampalataya masipag. Dapat po ang isang mananampalataya hindi nagmamaliw ho. Lalong-lalo na sa mga tagubili ni Pablo at lalo't higit po sa mga pisikal na sigasig na ituturo po sa atin sa umagang ito. Unang mahalagang dapat maging masigasig tayo, sabi po dito, ayan. Alam niyo ho ba, pagka tayo po'y nagbabanat ng buto, kalooban po ng Diyos yan. Naalala ko tuloy, no, meron hong palaging sinasabing verse si Pastor Noli dati, ang tamad ay wag pakainin. Nahanap ko yun. Sabi ko, nasa Bible yun eh. Hindi po pwedeng magpipreach si Pastor Noli, wala. Nasa 2 Thessalonians pala yun, ano? Doon po sa 3:6 hanggang 13. At eksakto sa verse 10. Kasi parang malupit ho yung salita na yun. Pastor naman, wala kayong kaawa-awa. Ayaw niyang magtrabaho pero wag nating papakainin kasi kinukonsinti po natin eh. Pero may principle ang Bible, sabi ng Gawa 20:34 patuloy. Alam ninyo, sabi po ito, no? Dito po, sabi po dito ni Pablo, alam ninyo na nagbanat ako ng buto upang kumita ng ikabubuhay naming magkakasama. Ano po yung kanya pong sinasabi, inspiration, dapat nating halinturanan. Maski po disipulo, maski po pastor sila, maski po sila po'y lingkod ng Diyos, hindi po sila umaasa sa kanila pong nasasakupan upang pakanin ang kanilang sarili. Kailangan ho masipag tayo, nagbabanat tayo ng buto. Spiritually nga ho kanina eh. Sabi po ni Pablo, magpakasipag kayo at huwag kayong maging tamad. This is in the book of Romans, chapter 12, verse 11. Magpakasipag kayo at huwag kayong maging tamad. Ang sabi po dito, sa lahat ng pagkakataon, sabi ni Pablo, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho, sabi nga ho natin, pagtatrabaho. Sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho, ay dapat ninyong tulungan ang mga nanghihina. Tapos ito yung ginagamit natin po every Christmas eh. Alalahanin ninyo ang mga salita ng Panginoong Jesus, higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. It is more blessed to give than to receive. Alam nyo, napakaganda po sa isang tatay ho, no, na masipag. At ako po, yan po ang turo ko. Ako po mga kapatid, ano ho, gusto ko po ng pera. Kayo, ayaw nyo ng pera? Sino nagsasabi rito, Pastor, ayaw namin ng pera? Sa demonyo po yan. Magsabi nga kayo ng amen. Beto tayo nagtatrabaho kasi may inaasahan tayong sweldo. Ano pong pwedeng bilhin sa sweldo, Pastor Elmer? Pagka may sweldo kayo, pwede kayong bumili ng bigas. Sinong gusto ng bigas dito, magsabi ng amen. Sa Pasko, wag kayong mawawala ho. Meron ho tayo, loloobin ng Panginoon Diyos, 20 kilos ng bigas. Pwede natin pamigay kahit po sa tigi-tigisa. Kung loloobin ng Diyos, ano ho? Pambili ng bigas. Sorry po, hindi naman ako namamalengke talaga. Magkano ho yung 1 kilong bigas ngayon ho? Hindi ho talaga bumaba ng 20, ano ho? 60 pesos. 60 pesos. 60 pesos ang bigat nun, kapatid. Baka po sa amin ni Pastor Elmer po, yung 1 kilo, hindi pa tumagal ng 3 araw po siguro. 2 araw lang ho eh. Si malakas kami kumain ho ng bigas, ano ho? Pero sa isang pamilya ho, ano mga kapatid, ano ho? Kailangan, tayo po ay nagpapakasipag, kailangan ho, meron tayong means, kailangan po para sa isang pamilya, meron tayong pinagkukuhanan ng pera na ating mapagkakagastusan. Kaya nga ho, yung mga iba pong mga kakilala kong pastor, tinawag ako ng Diyos. Kaya iniwan ko yung pagiging manager ko ng bangko. Minsan po, pag-aaralan ninyong mabuti, kapatid. Baka po hindi naman tayo pinapaalis sa trabaho. Katulad ng church natin, ano ho, hindi na po ako nag-ambisyon na ito po ay maging milyon yung miyembro. Okay na ho ito, okay na ho ito. Much is required unto much has been given. Pagpalagay nyo na po, 70 tayo. Magabayan lang ho yung puso ninyo na 70 pong mananampalataya, okay na sa akin yon. Okay na sa akin yon. Siyempre, hindi ho tayo lahat mayayaman dito. Kaya nga sinusunod natin yung prinsipyo ni Pablo. Kung halimbawa, pwede pong magbanat ng buto.
teacher ka, manager ka, director ka, o kaya po, halimbawa, may negosyo kayo, naglalako po kayo, nagbebenta po kayo ng litsyong manok, o kaya po, may pwesto po kayo sa palengke. Ang sabi ni Pablo dito, alam niyo na nagbanat ako ng buto upang kumita ng ikabubuhay naming magkakasama. Alam niyo ba kung ano pong trabaho ni Pablo? Siya po'y gumagawa ng tolda, ng mga tents. Si Kristo ho, nagbanat ng buto. Ano pong trabaho ni Jesus Christ? Karpintero ho. Hindi niya sinabi, nako, wag na kayo magkarpintero. Ito po yung sumulat ng aklat ng gawa. Si Lucas po ang sumulat niyan. Ano pong trabaho ni Lucas? Kaya nga may St. Luke's Doktor. Hindi po sinabi ng Diyos, wag ka na magdodoktor at wag ka na sumunod sa akin. Ano na lang, mag-concentrate ka na lang sa pagdodoktor mo. Hindi ho ganon. Pwede tayong maglingkod at the same time po nagtatrabaho at tayo ho ay nagbabanat ng ating buto. Mga kapatid, ako po gusto ko po magkaroon ng pera. Tanungin niyo ho kung bakit. Pastor, bakit? Pag may pera ka ho, magaan ang buhay Magkasakit ho yung biyenan ko, takbo natin sa ospital, madali lang. Can we say amen? Ang hirap umutang para sa ospital. Pagka ho may pera ka, kapatid, ginagalang ka ng tao. Pagka nakita ho, may katayuan ka sa lipunan, hindi ka pwede hong sabihin na wala namang kwenta yan At ang maganda po, pag naninindigan ka, kaya nga yung dignidad ho ng mga pastor, inaangat namin talaga. As much as possible, ang mga pastor at ang mga lingkod ng Diyos nagbabanat ng buto katulad ni Pablo para hindi po kami manlimos at maging kaawa-awa. Minsan ho, pagka po kayo talagang wala kayong panggastos, nakadepende po kayo sa mayayaman, lalo na sa mayayaman ng church. Pag binusalan po yung labi ninyo, huwag kang magsasalita tungkol sa mga hindi magaganda. Lalong-lalo na, halimbawa ho, yung asawa ko, ako yung pinakamayaman, meron kaming pagsasabong na ginagawa. Ang negosyo namin, illegal. Wag na wag mong babanggitin sa pulpito, pastor, wala ka ng love gift. Kaya nga sana ho, bawat isa sa atin naninindigan, na kung ano yung prinsipyo ni Pablo, yung tinuturo ni pastor, magbabanat ako ng buto, hindi ako magiging dependyente sa ibang tao, hindi ako mangungutang, may dignidad ako, haharap ako sa mata ng bawat isang naririto, na ang kinakain ko at ang aking iniinom, dinadamit ko, pinagpaguran ko sa Diyos. Can we all say amen? Pwede ba natin palakpakan ho ang Diyos? Praise God. Kaya kung minsan na-offend yung pastor pala ng Peace of Harvest, mukhang pera. Hindi ako mukhang pera. Hindi ako plastic. Gusto ko ng pera. Ibig sabihin ho, pag tatanungin ka, gusto mo ba ma-promote pastor para lumaki yung sweldo mo? Opo. Sino bang ayaw ho nun? Gusto nyo ba, pastor ho, na ang bulsa ho ninyo, pinaka-minimum na pera, 50,000. Ang sarap kaya ng ganon, di ba ho? Paglabas mo, may 50,000 ka ng ganon. Kakain ka, saan mo gusto? O kaya may lumapit sa yung pulubi, maibigay mo man lamang yung pangangailangan. At hindi po masamang mangarap, lalong-lalo na kung sa malinis po na paraan. Kaya nga sinasabi po dito, sa lahat ng pagkakataon, lahat, hindi po nagtago si Pablo, ipinapakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho, nagbibenta siya ng mga tolda, ay dapat ninyong tulungan ang mga mahihina. Napakaganda siguro nun, na imagine niyo po, born again na kayo, naglilingkod yung buong pamilya niyo sa Diyos. Si tatay kasi masipag, si nanay nagtayo ng negosyo. Yung anak niyo ho, anak, saan mo gustong mag-aral? Hindi naman masama mag-aral sa public. Ako po yung nasa DepEd, magagaling na ho yung teacher natin sa public. Pero iba kasi ho yung mga facilities sa mga private school po talaga Yung mga computer nila, yung mga ginagamit po, iba talaga ho, compared po with the public school. Tatanungin mo yung anak mo, saan mo ba gustong mag-aral, anak? Tay, pwede ba sa Ateneo? Okay, kaya ng pera natin. Anong gusto mong kurso mo? Paglaki mo, gusto ko po magdoktor. Sige, fight. Meron tayong budget para dyan. O pagkatapos, ano pa mga gusto mo? Tay, sana po, kahit paano po, makabili po ako ng mga ganito. Kailangan sa eskwelahan. Sige, fight. Kaya natin, kaya ng budget. Kasi po, nagsumigasig, nagsipag, nagkaroon po ng pagkakataon na nagbanat ng buto. Kaya kung ano po ang ating itinago, meron ho tayong mailalabas. Kung ano po yung itinanim natin, ay meron tayong aanihin.
Kaya yun po yung sinasabi ko po. Mahalaga po yung talagang nagbabanat ng buto. Sabi nga po nung narinig ko ng isang pastor po na ekonomista, no ho, huwag tayong magre-rely lang dun sa atin pong sweldo bilang empleyado. Kasi pwede po kayong makagawa pa ng iba pong uri ng pinagkukuhanan po natin ng ikabubuhay. Mga kapatid ho natin, gumagawa ng mga merienda. Mga kapatid ho natin, nagba-buy and sell po online. Meron ho bang gumagawa dito ho, no? Nagba-buy and sell online po? May mga kapatid ho tayo, gumagawa ng atsara. May mga kapatid ho tayo, nagbebenta po ng mga karni sa palengke. Nakita ko yung potential ho, kapatid po ng misis ko, yan po ang negosyo. Ang laki ng kinikita, mas malaki pa kinikita sa empleyado ho eh. At aaminin ko po, ako po nagtatrabaho sa UST, napakatagal na. Mas malaki pa pala ho yung kinikita ng mga nagbababoy po sa palengke kaysa empleyado ka po teacher. Amen po ba yon? Pero pwede nating gamitin po yon as a potential. Teacher ako eh. Baka pagdating ng gabi, mag-grab ako. Wala akong masama itong kapatid. Ang dami ko pong mga kasamahan, teacher po ito ha. Pagdating ho ng gabi, pagkatapos na ho ng kanilang trabaho, bubuksan yung grab nila. Abay pag uwi ho, di may pambili na ng ulam ho, hindi na kailangan gastusin pa yung mga sweldo po nila. Nagbabanat ho kasi ng buto. Kaya encourage po natin yun, lalo na sa mga kapatiran natin. Na halimbawa ho, gumagawa ng produkto rito, Pastor, tikman nyo ho ito, ganyan-ganyan. Bili natin, huwag tayong magdadamot ho. Kaya lang, magbibigay lang po ako ng babala. Pagka po yung mga malalaki yung return of investment, wag po sa church ha. Pastor, pagka ho kayo rito nag-invest, ang balik ho ng 100,000 ninyo, 1,000,000, isang linggo lang. Parang duda po ako sa ganon. Kaya iingatan ho natin ang mga multi-level networking po, yung pong magre-recruit po ako sa abroad, marami pong pastor ang sinira niyan. Pangalawa, pagka ho tayo nagbabanat ng buto, makikinabang ka ngayon dun sa pinagpaguran. Lahat po yung principle ng Bible po yan eh. Nag-aral ka na nag-aral, magsimula nung kinder, lahat po ng mga tinuturo ng guru ninyo, pinag-aaralan nyo pag uwi nyo ng bahay. Sino rito? Yung mga scholars ang study habit ninyo, gigising kayo ng alauna ng madaling araw. At doon kayo magre-review, tuloy-tuloy na yun, hanggang alas 5 ho. Pag nag-examine, kayo yung perfect, kayo yung pinakamataas. Bakit ho? Nagpagal kayo eh. Kaysa ho yung natulog lang buong hapon po. Sa mga estudyante rito, ang pinakamagandang mag-aral po, madaling araw. Pasok lahat po sa memory nyo. Huwag ho kayong magkakraming po, yung alas 7 yung exam ninyo. Nag-aaral kayo, 6 o'clock lang ng umaga. Wala na hong papasok. Kaya po sabi rito, alam ko ring kaloob ng Diyos na tayo ay kumain, na tayo ay uminom, at pakinabangan ng bunga ng kanyang pinagpaguran. Hindi, Pastor, ang ginagawa ko, ipon, tago, savings, ng savings. Bigla kang namatay. Wala ka namang anak. Ikaw lang mag-isa sa buhay. Alam niyo po pala, pag namatay kayo ng ganon, punta sa state treasury yung sweldo ninyo, sa pamahalaan mapupunta lahat. Sana naman lamang nung nag-iipon po kayo, nakakita kayo ng pagkakataon, hindi naman siguro masama na mag-enjoy naman ako sa Boracay, pinagpaguran ko naman yon. Can we say amen? Natumikim naman ako nitong masarap na cake dito sa sa Goldilocks. Titikman ko lang kung anong sarap ng cake dito. Minsan tinitipid natin eh. Hindi, okay na sa akin yung kaning lamig na lang ako, tsaka yung natirang ulam kagabi. Pinagpaguran nyo po, at the end of the month namin din po, gusto nyo pong tumikim. Ano kayang lasa ng cake na yon? Ano kayang lasa naman po? In moderation, hindi masama. Bakit? Pinagpaguran mo naman kapatid. Pastor, gustong-gusto ko talaga po yung relo na yun eh. Ito pong cellphone na ito, 10 taon ko pinaghirapan. Go kapatid! Huwag mong pigilan yung sarili mo. 10 taon mong pinaghirapan yan. Wala kang inargabyadong tao. Pinapaaral mo yung lahat ng kapatid mo, pinapaaral mo lahat ng pamangkin mo, tapos sa isang iglap lang, hindi ka makabili-bili ng telepono na yan. Kasi pastor ho, ang halaga ho, medyo may kamahalan. Tignan nyo po yung lumabas na pera po ninyo, pinagpaguran nyo, tumulong kayo sa ibang tao. Sabi rito ni Haring Solomon, alam ko rin kaloob ng Diyos na ako'y kumain. Sabihin nyo nga ho, kumain. Huwag kayo magtitipid sa pagkain. Mag-eat all you can kayo paminsan-minsan. Amen? Minsan pagka nag-eat all you can kayo, sama nyo kami nila Pastor Meg, si Pastor Elmer, hindi na kayo lugi.
Kasi pagka kami sinama ninyo, lalaki ng bodega namin eh. No ho? Pero kung minsan yung ating mga mahihinhin na mga kababaihan na yan, pag pinakain nyo po, parang ipis kumain yan, lugi kayo. Pero bakit natin lilimitan? Ako po'y natuwa nung atin pong binuksan po yung pagkakataon sa church na ito. May nag-ano po suggest Pastor, pagka magki-Christmas party, buffet. Can we say amen? Yung kakainin nila, walang limit. Kung anong gusto nila, paulit-ulit pwede. Pinagpaguran naman natin po yan. Nagbibigay din naman po kayo rito. Can we say amen? Tapos titipirin natin sa pagkain. Pagka nakaipon po kayo, buong pamilya, magbakasyon po kayo, pakinabangan ninyo ang lahat ng inyong pinagpaguran. Hindi ninyo po alam, bukas makalawa, wala na kayo sa mundo na ito. Nag-ipon kayo, kanino napunta yung 10 million. Tapos ang kinakain ninyo sa umaga ho, noodles. Sa gabi ho, kakain po kayo ng kaning lamig. Tapos tubig na lang iinumin ninyo. Payat na payat kayo, may 10 milyon pala kayo sa bangko, bigla kayong namatay. Di diretso lang ho sa gobyerno po yon. Pero enjoyin nyo po yung pong pinagpaguran ninyo, pati po yung pag-inom, hindi po ng alak ha. Enjoy nyo po. Pastor, meron po ako kasing diabetes eh. Alam niyo po kung lahat ng gagawin natin na lang, naku, bawal yan, bawal dito, bawal yan. Mamaya pala, masasagasaan ka rin naman pala eh, di ba? Tikman nyo na ho yung milk tea, kapatid. Mamamatay ka rin na naman po pala mamaya ho, mababagsakan ka ng adobe sa ulo. Tapos yung isa pong basong milk tea, ayaw nyo pa. Sino ho may mga diabetes dito, magsabi ng amen? Oh. Mamaya pag uwi ninyo, kumain ho kayo ng taho. Oh. Nakakita po ako ng ganun eh. Naku, pastor, bawal yan. O ito ho, inom po kayo ng iced tea. Naku, bawal yan. O ito ho, kakanin na lang. Bawal ho. Kakabawal ho. Baka mamatay ho kayo ng dilat yung mata ninyo. Masarap pong kumain, kapatid, basta in limitation po. Doktora Sulweta mismo nagsasabi ho, naku, hindi bawal kumain ng taba. Kailangan ng katawan ng tao ng taba. Huwag lang marami, pastor. Yung iba po, nakakita ng lechon, allergic na allergic. Naku, maha-high blood tayo. Alam niyo ho ba ang lechon ho, nakaka-high blood ho yung buto niyan? Hindi naman ho yung karni niya nakaka-high blood eh. Alam niyo ho, hindi ho, kahit kumain kayo ng maraming tabaho ng lechon, hindi po kayo maha-high blood. Scientific findings po yan. Pagka ho nakita niyo yung lechon, nakalapag, buto na lang, high blood din kayo talaga. Maski po ako, pagka inubusan niyo po ako ng lechon at buto na lang natira, away-away na ho yan, tataas ang alta presyon ko. Kaya ho, sasabihin niyo ho sa handaan yan, kapatid, kumain ka na yan, yung buto niya na nakaka-high blood. Tignan niyo ho, ano sabi ng Biblia, alam ko rin kaloob ng Diyos na ang tao'y dapat kumain, ang tao'y dapat uminom, at pakinabangan niya ang bunga ng kanyang pinagpaguran. Sige, go for it. Gusto mo yung cellphone, bilin mo, kapatid. Ilang years mong pinaghirapan? 5 years, pastor, pero nakukonsensya po ako. Bakit? May dapat po akong pag-aralin po ng mga kapatid, sila nga nakakapag-aral, wala kang panahon sa sarili mo. Pastor, gustong-gusto ko na akong bumili ho ng underwear ho, hindi ako makabili-bili, karsonsilyo pa rin. Kapatid, mga necessity yan. Dekada na yung ginagamit mong karsonsilyo, bumili ka naman ho ng soen para makagamit ka ho. Soen pa rin ho ba binibili ngayon? Makamarami na ho, Kasi makapanahunan ko yan eh. Nanay, ilang dekada na ho kayo gumagamit ng soen? Matagal na. So, matagal na ho pala yung soen na yan. Kita nyo ho? Pangatlo, kapatid, sabi po ng Biblia, sasagana ho talaga yung taong masipag eh. Sabi ng Kawikaan 12:11, ang taong masipag ay sagana sa lahat. Ngunit ang isang hangal, yung mangmang po, yung hindi po nag-iisip, yung yaman ho, sasalat sa kanya. Sasalat po. Ang taong masipag ho ay sagana sa lahat. Wow. Hindi ka lang sagana spiritually, pag masipag spiritually, susunod ho yan eh. Sagana ka po mentally. Sabi po ni Pablo, kung anong pinapapasok natin sa ating isipan, nagiging tayo po. So think of what is noble, of what is true, of what is perfect, of what is acceptable. If anything is praiseworthy or trustworthy, think of such things. Ibig sabihin, mentally, mahalaga. Emotionally,
Nako, pastor, nagkikimkim ako ng sama ng loob sa kanya. Galit na galit ho ako sa kanya eh. Alam niyo mga kapatid, you have to let go. Yung mga emotional shackles ang tawag ko natin. Kasi kayo po apektado lahat ng physical. Tignan niyo po mahina ka spiritual, mahina ka emotional, mahina ka rin po intellectually or mentally, sigurado yung katawan niyo papalya-palya ho yan. Kaya pag inunan nyo yung spiritual yung pinag-aralan natin ng Wednesday Ulitin ko lang po sabi po nung Wednesday, magpakasipag kayo at huwag kayong maging tamad. Ibig sabihin, spiritually, ang sipag nito. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Walang hesitation po ito. Talagang pagka nagpatawag ng meeting, narariyan. Pagka talaga nag-prayer meeting, nandiyan siya. Mga galak kayo dahil sa inyong pag-asa. Hindi po siya na-let down po. Pagka po nakikita niya, may pag-asa sa Diyos. Ang sabi ng Bible, mga galak kayo at magtiyaga kayo sa inyong kapigatian. Dumating yung sakit, dumating yung pagsubok, nagtsatsaga siya. Bakit? Maging mapanalanginin kayo palagi. 5 elemento po ng pagiging masigasig. Romans chapter 12 verse 11 to 12. Pinag-aralan natin ng Wednesday. Ito naman physical. Sasagana po yung tao na talaga pong napakasipag. Gusto niyo po ng promotion, kapatid, tignan niyo po kung ano po yung mga requirements sa pagpo-promote sa inyo. Sa amin po, pagka nagpo-promotion po, for example, sa mga teacher po, ang unang tinitignan ho dyan, student evaluation. Pag pangit ho, yung pagtuturo nyo po at maraming mga estudyante ho hindi natutuwa sa inyo, hindi ka mapopromote. Malaking factor po ang estudyante. Kaya po yun sa amin, yung mga matatapang na teacher, bihira pong ma-promote. Tapos titignan nyo po, ano pa ho, kailangan hindi masyadong uma-absent yung teacher. Perfect attendance ka, di-qualified ka po for promotion. Pag nakita po doon, halimbawa, marami po siyang mga ginagawang community services po, pasok na pasok ka po for the next promotion. Teacher ka ho, ginagalit mo yung mga estudyante palagi po. Wala ka pong mga sinasubmit po na community development. Pagkatapos po, kaaway mo po, pati mga boss mo, hindi ka po mapopromote. Kasi sabi po, pag tayo po'y masipag, sagana sa lahat. Yung panalangin, masipag ba tayo? Alam nyo po, ang napansin ko sa panalangin, malakas ka kapatid, para kang nagbitamina, para ho kayo nag-weights, pagka po kayo babad sa panalangin. Nakakita po ako ng mga tao, akala ko they are very happy in their life kasi maganda yung itsura nila. Bigla na lang nakita ko po, pumayat, may sakit pala siya. Tapos takot na takot pala siyang mamatay. And come to think of it, bilang isang doktor, tinuturo mo na lahat ng tao mamamatay. Bakit tayo may kalakasang taglay? Kasi alam mo natin na pinag-aralan ang buhay natin parang ulap lang. Mamaya wala na tayo kaya magpakasipag na tayo ngayon. Hanggat may pagkakataon, ang sabi ng Biblia, gumawa na po tayo ng kabutihan, una po sa lahat sa mga mananampalataya, pangalawa po sa mga po hindi nananampalataya sa Diyos. Ika-4, tignan niyo pong mabuti, meron hong pag-unlad pag ang tao po'y masipag at masigasig. Sabi po ng awit, 128:2, kakainin niya ang bunga ng kanyang pinaghirapan. You will eat the fruits of your labor. Gusto niyo po na ang inyo pong pamilya maginhawa, talagang magbabanat tayo ng buto. Ako po talagang mataas ang respeto ko po sa mga overseas contract workers po, sa mga overseas Filipino workers. Sino po mga OFW po rito? Talagang po pag nag-abroad po yan, noodles, itlog kakainin lang. Pero pagkatapos niya, naipadala niya yung buong sweldo niya, maligaya siya, makapag-enroll yung anak niya, yung nanay niya na halimbawa may kailangang gamot, mabibili, yung hinuhulugan na bahay mababayaran nila. Pero anong ginawa doon? Nagtitipid ang kinain kasi mura itlog sa abroad Pagkatapos yung mga noodles pinagpe-pray niya na lang, Lord, sana wag ako magkaroon ng sakit sa kidney. Wala akong choice, kailangan niyang pasayahin yung pamilya niya Pero nag-o-overtime po, gabing-gabi na, na talaga nagbabanat pa rin ng buto. Bakit Kasi kasiyahan niya na makita, nahuhulugan po nila yung kanilang bahay na inutang kada buwan. Can we all say amen? Hindi ba napakasarap ng buhay na umuunlad tayo dahil sa sarili nating pagbabanat ng buto? Kaya nga yun po ang ang prinsipyo ko sa buhay. Wala pong mangyayaring masama sa isang taong masipag.
Basta tayo ho ay masipag sa spiritual, masipag sa mental, masipag sa pisikal, masipag sa emosyonal, ang kaluluwa mo po masipag. Ulitin ko po, ang kaluluwa po, hindi lang po yan spiritual at pisikal. May emosyonal pa ho yan at saka may mental. Kaya yung emotional natin, yung mga baggage, nile-let go po yan. Hindi, pastor, masama yung loob ko sa kanya. Alam nyo po, pagka ho hindi tayo makalet go niyan, kapatid, sira ho yung buong pagkatao ninyo. Hindi, pastor, iniisip ko palagi ho yung ginawa niya sa akin. Intellectually ho, sira ka, kapatid. Kaya nga, ile-let go nyo po yan. Very powerful po ito. Tinanong ko po yung kuya ni Marlene, regarding dun sa kaibigan niya, 36 na stroke, naliligo sa CR. Kumakain ba ng matataba? Hindi. Nag-gym nga eh. May bisyo ba? Wala. Anong problem? Pera. Sino may problem ho sa mga pera dito? Magsabi ng amen. Problema natin lahat yan eh. Pero nasa sa isang Kristiyano na lang kung paano ho dadalhin yung problema sa pera. Kasi very stressful po ang pera, kapatid. Lalo na kung marami tayong utang, babayaran po. Prinsipyo na lang sa buhay, kung talaga pong hindi para sa atin, hindi uukol para sa atin, wag po tayo magpipilit. Nasa kapanahunan po ng Diyos ang lahat ng bagay. Alam niyo po, may isa pong napakagandang talata dito po sa Colosas 3:23. Ang sabi po ng Colossians chapter 3 verse 23, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ito ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoon na pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyo, pagkakalooban niya kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Ulitin ko po, you are not working for your boss. Ay naku, pastor, gagantihan ko yan. Ang gagawin ko po, ipaparalyze ko yung trabaho para hindi po sila umunlad. Huwag ganun, kapatid. You're not working for your boss. Hindi ka ho nagtatrabaho dun sa direktor po ng pinapasukan ninyo. Hindi kayo nagtatrabaho sa manager ninyo. Hindi kayo nagtatrabaho sa pangulo ninyo. Hindi ho kayo nagtatrabaho ho sa mga highest ranking officials ninyo. Ano pong sabi? Nagtatrabaho kayo at ginagawa ninyo alang-alang kay Kristo. Kaya nga yung standard of work natin hindi po ako nagtatrabaho para ipakitang gilas ho, na pagka ho, alam po nung sister wife ko po yan, pagka nag-exam yung estudyante ho, check kagad yung papel. You have an inspiration Sinong inspiration mo? Si Kristo. Alam ko po, marami akong kasamahan, hindi nag-check ng papel. Diretso sa basurahan. Ang sabi po sa akin, wala naman makakakita. Lagyan mo na lang ng grades. Ay, hindi po pwede po yung ganun. Kawawa naman pinag-exam nyo yung estudyante, itatapon nyo po. Hindi madaling mag-check ng papel. Alam nila po yan, nila Francis. Ngayon may scantron na ho, yung parang lotto style. Dati ho kasi isa-isang chinecheck yan Ngayon ho, parang lotto na lang ho, pag pinasok nyo, alam nyo na kagad yung grade ng estudyante. Kaya nga mga kapatid, ilalagay mo na nga lang yung mga grades ng ganun, huhulaan nyo pa. Why are you doing it? Kasi nakatingin si Kristo Hindi naman ako makikita nung boss ko o nung amo ko. Nagwawalis ako ng ganyan, nilagay ko sa ilalim ng carpet. Si Kristo ba hindi ka nakikita, kapatid? Wala naman nakakaalam. Attend ako ng prayer meeting, bubuksan ko lang. Bahala kayo mag-pray, tulog naman ako. Minsan, ng Diyos gumagawa ng paraan. Alam niyo kung bakit? Nakalimutan ng kapatid ho na i-off. Nakanganga. O huwag kayong magagalit, may mga nanonood. Kaya po sa mga prayer meeting, mag-ingat-ingat kayo. Bet ano po yung pinakamasamang nasaksihan nyo? Alam ni Sister Irma ho yun. Minsan nakabuka ka pa. Sabi kong ganon, sa susunod, papatayin nyo po dahil hindi ho nakatapat ho sa mukha ninyo, nakatapat ho sa maselang bahagi. Kita nyo po. Nangyayari po yun, kapatid. Bakit ho natin nasasabi po? Pag masigasig po tayo sa Panginoong Diyos, mga kapatid, walang nakakakita, nagpe-pray tayo, taimtim yan, nandun pa rin yan, Lord. I pray right now, ito po yung mga kapatid ko, naka-off yung camera niya, pero alam niya ang Diyos ay nakatingin sa kanya. Can we say amen? Alam po niya na kahit hindi siya umattend ng prayer meeting ng umaga,
Nandun po siya alas 10 kasi maaga siyang papasok. Nagpe-pray pa rin siya sa Diyos. Can we say amen? Kaya ako po hindi ako nagsisisi rito na, hindi kayo umattend, hindi kayo umattend. Kasi hindi namin alam, baka po kayo nagpe-pray din sa inyong kaparaanan. Totoo po yun. Kaya mahirap po sabihin, ikaw hindi ka na uma-attend ng prayer. Malay nyo. Malay po natin. Hindi natin alam yung panahon na sila'y nag-iisa at nananalangin sila sa Diyos. Bilang pangwakas, sabi po ng banal na kasulatan, doon po sa ikalawang Timoteo 2, meron pong 3 itinuturing po dyan na mahalagang katangian ho ng tao. Meron ng atleta ho dyan, meron pong sundalo, at meron pong magsasaka. Ang ganda nung sinabi po ni Pablo sa magsasaka. Sana po maging magsasaka tayo kasi piece of harvest po tayo. We are harvesting for the greater glory of the Lord. Sabi po rito, ang magsasakang nagtatrabahong mabuti, ang siyang dapat unang makinabang sa bunga ng kanyang pinaghirapan. Magsipag po tayo sa Panginoong Diyos. Ang sabi po ng unang Korinto 15:58, and your labor in the Lord will not be in vain. Tayo po lahat ay tumayo. Purihin ka, Ama naming makapangyarihan. Lord, ang mga aral po na ito ay nagpapaalala na kami po ay mahina, na kami po ay walang kalakasan. Dumarating ang pagkakataon po, tinatamad kami at kami po ay nawawala ng sigasig. This is an encouragement, O God. What a man sow, so shall he reap. Pag tinamad po kami, maging sa physical at spiritual, aanihin din po namin ang mga katamaran na ito. Ngunit kung kami po ay nagpakasipag, spiritually, mentally, emotionally, physically, Panginoong Diyos, magiging malakas po ang aming kaluluwa at aanihin namin ang lahat ng iyo pong inilaang gantimpala. Mahina po kami, wala kaming inaasahan kundi ikaw, Panginoong Diyos. Maraming bagabag ang mundo na ito. Nakakawalan po ng kalooban talaga kung minsan magtrabaho, nakakawalan ng kalooban umattend ng mga gawain. Nawawalan po kami ng panahon sa panalangin kasi marami talaga pong alalahanin sa mundo na ito. Kahabagan mo po kami, Ama, na yung sinasabi nyo po, manatili sa aming puso, kung ano po ang aming itinanim, siya po naming aanihin. For our labor in the Lord will not be in vain. Kung ano po ang aming pinagpaguran, amin pong pakikinabangan, at kung ano po ang aming pinaghirapan, amin pong matatamasa. Muli, Panginoon, maraming salamat. Ako po'y nananalangin din ng amin pong mga elemento na pagsasalusaluhan dahil unang linggo po ng buwan po ng Oktubre, bigyan niyo po ng kapangyarihan ang paggunita na ito, lalong-lalo na sa kagalingan po naming espiritual, kagalingang mental, kagalingang emosyonal, at kagalingan pong pisikal. Nawa po sa paggunita namin, lalo kaming maging masipag, hindi po dahilan na kami po'y matanda na, Panginoon, lalo nga po dapat nagsusumikap, nagsusumigasig, Panginoong Ama, lalong-lalo na sa Panginoon at sa pamumuhay. Muli, Panginoon, maraming salamat po. Ang pinakamataas na papurit pagdakila ay tanging sa iyo lamang po. Sa banal po na pangalan ni Jesus, tayo po lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Ito napay ng buhay. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo mag-iisa. Yan ang katawang pinayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan.
Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo't makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo't makiisa. Yan ang dugong tumanak upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigil. Ito ang tinapay ng buhay. Ito ang saro ng bagong tipan. Yan ang katawang pinayupay. Yan ang dugong itinigis. Ito ang aking patunay. Ako'y kasama niyang namatay. Ito ang aking ipahahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Na magbabalik si Jesus na buhay. Praise God. Buti na lamang po, buhay po ang ating Panginoon. Lahat ng Kristiyano ngayon, kayo po na nakatayo, lahat po na nakikinig, we have something to be joyful. Meron tayong panahon, paraan, at patuloy na pag-asa kasi meron po tayong inaantay na buhay na walang hanggan. 2,000 taon na po nakakaraan, si Kristo po namatay sa krus ng Kalbaryo. At dahil po sa pangako ng Biblia, ang kamatayan po ni Jesucristo ang magiging daan po na kahit na sino pong taong makasalanan natatanggap sa Kanya, mananampalataya, magsisisi ng kanilang kasalanan, ibibigay ng Diyos po ang pagkakataon na makabahagi po tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Tayo po yung mga tinutukoy na makasalanan na yon. Pasalamatan natin ng Diyos, kinahabagan po tayo, hindi lamang po ngayong araw na ito, sa mga darating pang araw. At pag dumating po ang panahon na babawiin na po ng Diyos ang ating buhay, nakakatiyak po tayo na makakasama natin si Jesus sa buhay po na walang hanggan. Sama-sama po nating hawakan ang tinapay, papurihan natin ang kabutihan ng Diyos. Pasalamatan natin ang kadakilaan ni Jesus, sambahin natin ang Kanyang santo at banal na Espiritu. Maraming salamat sa iyo, Panginoong Ama, sa patuloy na paghuhugas ng aming mga nagawang pagkakasala. Hindi po kami karapat-dapat, Panginoong Diyos. Maging magpahayag nga ho ng salita, umawit, maging manalangin, Panginoon, kilala niyo po kami mula talampakan hanggang ulo. Kung paano po kami naging makasalanan, kung paano po kami, Panginoong Diyos, naging karumal-dumal sa harapan mong banal, walang dungis, patuloy po na maayos, maganda, walang kapintasan. Tanggapin niyo po ang isang alibughang katulad namin, Panginoon, na sa lahat po ng aming pagkakamali, tignan niyo na lang po si Kristo sa aming mga puso upang kami po'y mapatawad sa lahat ng aming nagawang mga pagkakasala. Sama-sama po nating hawakan ang tinapay. Sabi po ng banal na kasulatan ng Diyos, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon,
at siya ko naman na ibinibigay sa inyo. Noong gabi na siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Hesukristo ay dumampot ng tinapay, siya'y nagpasalamat at kanyang pinagpira-pirasuyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog ko para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kainin po natin ang tinapay. Purihin po ang Diyos. 2,000 taon na po nakakaraan, pumatak po ang dugo ni Kristo. At ang bawat pagpatak po ng dugo na ito, sabi ng Hebrews 9:22, sa pagpagitan po ng pagdanak ng dugo ni Jesus, nagkaroon po ng paglilinis ang lahat ng ating nagawang mga kasalanan. Atin pong sambahin ang Amang nasa langit, papurihan natin si Jesus, at walang hanggang pasasalamat po sa kanyang santo at banal na Espiritu. Sama-sama po nating hawakan ang lahat po ng mga saro. Sabi po ng banal na kasulatan, matapos maghapunan ay dumampot din siya ng saro at kanyang sinabi, ang saro na ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, ay gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom kayo sa saro na ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Purihin ka, Panginoong Hesus, sabay-sabay po nating inumin. Ama naming makapangyarihan, tinanggap namin po ang kagalingan, ang kalakasan at kaligtasan. Ang pinakamataas na papuri at pagdakila po ay tanging sa iyo lamang po, sa banal na pangalan ni Hesukristo. Amen at amen. Papuri po sa Ama. Palakpakan po natin ang Diyos. Ayan, so it's time to give back sa mga biyaya na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. So pangunahan ko po kayo sa panalangin. Kaya pakihanda po ang ating mga offerings. Heavenly Father, maraming salamat Panginoon sa lahat ng biyaya na patuloy na pinagkakaloob niyo po sa bawat isa, O God. Maraming beses, Panginoon, hindi pa po namin hinihingi, ipinagkakaloob niyo na po. So it's time to give back, O Lord. Naway alam namin, Panginoon, na itong mga offerings na ito, hindi niyo po ito kailangan, Panginoon. But sa sobrang blessings na pinagkakaloob niyo po sa amin, marapat lamang po, Panginoon, na mag-share po ang bawat isa, O God, para po sa naway magamit po ito sa ikalalago ng bahay-sambahan. Maraming salamat din po, Panginoon, sa mga source of income ng bawat isa sa aming mga trabaho na inyong ipinagkaloob sa amin, sa mga negosyo, O God, naway patuloy niyo po itong pagpalain, Panginoon, and upang maging pagpapala din po kami sa iba. Lord God, I also pray para sa aming mga kapatiran, Panginoon, na nangangailangan ng trabaho, O God. You know their heart desires, O Lord. Pagkaloob niyo po nawa, Panginoon, ang kanilang mga heart desires upang makapag-share din po sila ng blessings, O Lord. Salamat, Lord. In Jesus' name, Amen. Sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer up to you the sacrifices of thanksgiving. And we offer up to you the sacrifices of joy. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We offer up to you the sacrifices of thanksgiving, and we offer up to you the sacrifices
Ayan, for our announcement, I think may mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan. So, happy birthday, October 7, Sister Tess Duave. Nandito po siya ngayon. And October 8, happy birthday also to Brother Justin Jimenez, Sister Sandra Flores, and Sister Joyce Mendoza. And October 10, happy birthday also to my son, Kyle Visda. Ayan, so inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo upang maipag-pray po ang lahat. I also would like to call on Sister Aster para maipanalangin po natin siya sa kanyang travel going to Dubai. Tama po ba? Okay, sige po, inaanyayahan po namin ang lahat na tumayo para maipag-pray po. Ayan, so nakakatuwang makasama rin po ang ating mga kapatiran sa Montalban, Puray. So, welcome po kayo dito sa ating bahay-sambahan. Okay, sige po, panalangin po natin sila. Heavenly Father, maraming salamat po Panginoon sa aming mga kapatiran na nagdiriwang ng kanilang kaarawan o kung paano nyo nga po sila biniyayaan sa mga nakaraang taon, gayon din po nawa Panginoon ang pagbiyaya na ipagkakaloob nyo po sa kanila. Bless them more, O Lord. Keep them safe, keep them guided, and please, Lord, ingatan niyo po sila, gabayan at patnubayan sa lahat ng kanilang gagawin at sa lahat ng kanilang pupuntahan. Ingatan niyo po sila araw-araw, Panginoong Jesus. I also would like to pray, Panginoon, for Sister Esther. Bigyan niyo po siya ng safe travels going to Dubai, Panginoon, or kung saan man, Panginoon, naway ingatan niyo po siya at makarating po siya ng ligtas at mapayapa sa kanyang pupuntahan. And gayon din po, Lord, ang pag-iingat na gagawin nyo sa kanyang pamilya, na makasama niya po nawa and maging fruitful po ang kanyang biyahe. Salamat, Lord. In Jesus' name, Amen. Happy birthday po. Ayan. So, for next week, for next Sunday, ang ating presider, si Sister Lisa Palomar. Ayan. And for our tithes and offering, Sister Lisa Palomar also. And ang ating mga flower bringer, Melendez family po. And for our another announcement, evangelism, Thanksgiving on October 31. Ayan. So meron po tayong mga tracts na papamigay. On November 30, we are also inviting everybody for the Jesus Reign celebration. So, hindi pa po natin alam kung saan po yan. I think si Pastor Archie po ang mag-a-announce niyan. Meron pa po ba? Para sa ating youth fellowship, tuloy ba ito? Okay, so actually every third Sunday of the month, 12 p.m. to 2 p.m. dito sa ating conference room. And for our Bible study, every Wednesday, 7 o'clock in the evening at our Facebook page. And of course, for our prayer meeting, every day, 5 to 6 a.m. And every Friday, Saturday, and Monday, 8 p.m. to 9 p.m. via Facebook Messenger din po yun. So for other announcements and for closing prayer and benediction, may I call on Pastor Archie Resus. Salamat po kay Lord. Yung tracts giving po natin, na-order po yan sa Shopee. Talagang investment ho kasi ho yung isang piraso po niyan, 2 piso kasi colored po eh. Pero bago natin i-let go yan sa mga sementeryo, ipagpe-pray po natin yan. Punitin man po nung nakatanggap po yan, di na natin po kasalanan po yon. Pag tumimo po sa puso nila, praise God. Maganda po siya kasi yung pinakabuod po niyan, pag nakita ninyo, pinapakita ho sa tracts na ito, talaga tayo makasalanan eh. Nakarely lang tayo kay Kristo para maligtas. So pag in-order nyo po yan, dumarating po yan ng 2 araw. Halimbawa, on your own personal initiative po, gusto nyo magpamahagi niyan, medyo mag-ano lang ho tayo,
mag-invest ng 200 pesos for 100 pieces. Sana ho makapag-produce tayo ng mas mura ng ganyan, pero maganda po yung quality niya po kasi. Tapos po yung sa Jesus Reigns, ang pagkakaalam ko po sa Luneta, no, pero i-verify ko pa rin po, wag ho kayong makakalimot magpatala kasi November 30 po sa mga kabataan, nandyan pa rin po sila sa labas. Bakit ho? Gagamit tayo ng sasakyan pag talagang marami tayo, buong church. Ba't hindi tayo mag-hire ng maliit na coaster o bus, ano ho? Pero kung kukunti lamang po tayo, baka makikisabay na lamang po tayo sa ibang bus. Mas maganda po sana kung bus natin na sarili, kasi nandun po yung kasiyahan din ng fellowshipping natin, sabay-sabay tayo kakain sa Luneta, nandun yung mga tawanan natin, mga jokes, laughter, gusto nyo mag-karaoke, pwede ho, kasi pang Peace of Harvest lang sana po yon. So sana ho, magpatala po kayo, pagka nakaabot tayo ng 20 and above, magre-rent po tayo ng sasakyan natin. Meron din po tayong elders meeting kasama ang lahat ng ministry heads. So, mamaya po, after nung atin pong church service, so mag-start na po tayo ng alas 12 po, habang tayo'y nagla-lunch, para maaga rin po tayong matapos. Lahat ng elders at saka mga ministry heads ay magpaiwan po para sa meeting ngayong araw na ito. Tayo po lahat ay tumayo. Purihin po ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Muli, Ama naming makapangyarihan, kami po'y maghihiwa-hiwalay. Taglay na naman namin, Panginoon Diyos, ang aral ninyo. Nawa po, magsumikap kami, maging masigasig kami, maging masipag kami, una po sa buhay espiritual. Walang sino man nakakaalam, Panginoon, ang pagdating po, pagtakda po ninyo ng kamatayan namin. Kaya, Panginoon Diyos, habang pinahihiram nyo pa po kami ng buhay, this is the best time na maging masigasig, maging masipag, patuloy po na lumakad sa iyong kalooban. At sa lahat po ng mga kapatid namin na uuwi po sa kanilang tahanan, ang iba po'y mag-e-enjoy sa kanilang pinagpaguran, kakain, mamamasyal. Ang tanging panalangin ko po, ang panalangin po, Panginoong Diyos ni Moses sa mga Israelita, pagpalain nawa at ingatan kaming lahat ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kaming lahat ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan paman. At sa bawat tahanan po ng mga kapatiran at ang lahat po ng mga nanonood sa amin ngayon, iniiwan ko naman din po ang panalangin po ni Haring David. Doon po sa aklat ng awit 26:3, ang sabi po ni Haring David, that surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Maraming salamat, Ama. Magandang umaga po. Ito po ang aming pagsusumamot panalangin sa banal po na pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Praise God. Amen. Purihin ang Panginoon. God is good. All the time. And all the time. God is good. Sing, shout, and clap your hands. Give praise unto your Maker. Make a joyful noise unto the Lord. Sing, shout, and clap your hands. Give praise unto your Maker. For the Lord is Almighty God. Let's sing, shout. Sing, shout, and clap your hands. Give praise unto your Maker. Make a joyful noise unto the Lord. To the Lord. Sing, shout, and clap your hands. Give praise unto your Maker. For the Lord is Almighty God. This is the day of celebration. This is the day to rejoice. Rejoice! Our Lord God is our deliverer. So let's just praise His name. Praise His name. Sing, shout, and clap your hands. Sing praise unto your Maker. Make a joyful noise unto the Lord.
tanghali po sa bawat isa sa atin. Magkamayan po tayo sa ating pansamantalang pag-iwahiwalay at magkita-kita po tayo sa susunod na gawain ng Panginoon. Our Lord, our God is our deliverer. So let's just praise His name. Sing, shout, and clap your hands.